Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Naku kabibig ha, ito ang trending news ngayon. Panalo si VP Sara. Opo kabibig, panalo si VP Sara. Talo si Matibag. Kung akala ni Matibag ay hindi siya matitibag, naku, tanging si VP Sara lang ang magtitibag kay Matibag. Kasi, ang chika kabibig, itong NBI pala natin, ay nagkaso kay VP Sara ng inciting to sedition. Talaga eh? Ang nangyari kabibig, ito ha, na-dismiss, binasura ng Department of Justice ang kasong inciting to sedition kay VP Sara. So, meaning kabibig, wala talaga. Walang inciting to sedition. At ito ay pwedeng makakatulong sa impeachment ni VP Sara. Itong pagbasura ng Department of Justice sa kaso ng NBI regarding on inciting to sedition ni VP Sara kina VVM, kina Lisa at Romualdez, ang pagbasura ng DOJ, it means walang inciting to sedition ang ginawa ni VP Sara. Meaning kabibig, yung grounds for impeachment ni VP Sara na inciting to sedition, tanggal na yon. Diba? So parang tinulungan ng DOJ ang impeachment trial ang mga Senado to conclude na walang inciting to sedition na nangyari. Pero on the other hand mga kabibig, even though panalo si VP Sara, pero ang DOJ ay nagkaso ng 3 counts of grave threats laban kay VP Sara. Pero I'm sure naman makakaya ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, they will do everything, all available legal remedies in due course. Pero ang interpretasyon ng ating mga netizen ngayon ha, parang tagilid talaga ang impeachment eh. So kung tagilid ang impeachment, plan din na naman sila. Kasuhan si VP Sara. Ipakukulong si VP Sara. Kasama niya sina Marcoleta, sina Jinggoy Estrada, at yung iba pang mga inosente na di umano'y pinakulong ng bangag department. So, posibleng one of these days ay may warrant of arrest na si VP Sara. Walang imposible kay bangag. Diba? So, alam mo kabibig, ang daming nangyari no for this almost 6 years ng pag-upo ni BBM. Ang daming nangyari kay VP Sara. Ang daming binato kay VP Sara, yung si Atty. Acosta, ang tawag doon ay kinulong sila. 'Di ba? Ang daming nangyari pero VP Sara is getting stronger. VP Sara's trust rating still the same. Mahal siya ng maraming tao. At siya ang iboboto ng maraming tao sa 2028. For Presidential Election Survey, number 1 pa rin si VP Sara. Diba? And talking about confidential funds, nalaman ng mga netizens kung para saan at para kanino yung ginamit na confidential funds ni VP Sara. Mas napahiya ang prosecution. Mas napahiya ang Jervel Luestros group kina sila Kapunan. Diba? Tingnan mo ba sa asaang banda, panalo si VP Sara eh. Kaya Matibag, huwag kang umiyak nang malaman mo na dinispis ang kaso niyo. Baka magalit na naman si BBM, baka palitan na naman ang director ng DOJ. Kasi, bakit nyo binasura yung kaso na yan? Ay, baka posible kabibig, no, na magalit si BBM. Pero, wala tayong magagawa. Diba? Binasura ng DOJ ang inciting to sedition. Si Matibag baka magwala. Magwala at iiyak sa isang huli. Sa isang gulong. So, panoorin nyo muna kabibiga, itong pag-uusapan natin tungkol sa confidential funds ni VP Sara at saan ito nagamit. Niwaldas nga ba ito ni VP Sara? Watch this video
for you to know what's going on with the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Watch this video. Nakakatawa to mga lods kasi imbis mapasama si VP Inday Sara, mas nabibilib tuloy tayo kay VP Inday Sara kasi dito nyo mapapatunayan na ang pera ng OVP ay naggasto sa tama. Panoorin natin mga lods. Dito po sa isang sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Oh, Rice box to Morsha fire fire victims. victims. Baka confidential ang rice victims na yan, Madam Witness. Tapos tupad at beneficiaries least marami at natulungan. Can you BCNHS. speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS Gym Dole Tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage Wow. for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod. rice giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to Ang beneficiaries in daming Sebastian natulungan ng Pique. OVP. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a Boom! copy of SOA. Yun po. With the indulgence of counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering. Ng activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng tupad, not that Boom. ginamit yung confidential fund Boom. sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, pero Boom! conducted surveillance activities po sa mga programang ito. Mas naging napabuti na. No, mas naging napabuti ang imahe ni VP Inday Sara. Mas napatunayan ng mga Pilipino na ang budget ng OVP ay napupunta sa mga tao. Patay, mali na naman. Mas pinapabango nyo yung pangalan ni VP Inday Sara. Alam nyo ba yun? Sa Day 14 ng impeachment trial ay inusisa ang paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds at kung ano ang koneksyon nito sa mga programa ng OVP sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang detalye ni MJ Mondejar. Sa Day 14 ng trial, si current COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo ang nasa witness stands na nagpatuloy sa pag-audit ng confidential funds ng OVP noong 2022 matapos itong palitan ng dating State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Nauna ng tumistigo si Wamil sa trial tungkol sa kanyang pag-audit sa 2022 confidential funds ng OVP at ng DepEd noong panahon ni VP Sara bilang Education Secretary. Sa trial, tinanong si Del Campo kung ang confidential funds ba ng OVP ay ginamit para sa dole-out at iba pang field programs ng VP. These are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, Base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Inamin rin ni Del Campo sa trial na walang naitalang untoward incident sa mga lugar na pinuntahan ng Vice Presidente. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa raw sapat ang mga dokumentong ipresenta ng OVP para patunayang ginamit sa Intel Ops ang pondo. Parang ang pagkakaintindi ko po dito is yung nag-conduct sila ng surveillance activities before the engagement of the Vice President po. Parang At sinabi mo na kasama to sa notice of disallowance.
Opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities. Kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Dito naman komisyon ni CPA lawyer Harold Respicio ang pangangailangan ng documentary evidence para sa ganitong uri ng operasyon. Ayon kay Attorney Respicio, maaaring hindi talaga makapagbigay ng official receipt o sales invoice ang mga taong nagbebenta ng impormasyon sa gobyerno. Yung mga taong yan naman po, hindi mag-i-issue ng official receipt yan or sales invoice. Dahil yung mga yan, kakausapin mo, kung minsan, Madam, Sir, pahingi po ng pangkain, pahingi po ng pamasahe, may sakit po yung kamag-anak po, pahingi po ng panggamot. O yun siguro yung nakalagay sa close and open parenthesis. Yun talaga ang kinakausap mo, yung mga magsasaka, ordinaryong tambay sa kanto, yung kung sino-sinong tao po sa mga rural areas o kaya sa mga urban areas na sobrang daming threats na nagkakalat, yung mga ordinaryong tao po. Kinisyon rin ni Attorney Respicio ang logic na obligadong magbigay ng resibo ang mga ordinaryong mamamayan na pinagbibilhan ng intel. Ito po yung tao na hindi ninyo ine-expect na magkakaroon ng official receipt o magkakaroon ng sales invoice. At kung meron man talagang threat na nangyari o naiwasan kay VP Sara Duterte, sa sobrang ganda siguro ng performance nila ng pag-thwart ng threat laban kay VP Sara Duterte, hindi na kailangan pang huliin ang tao dahil to begin with, hindi na siya nakaporma. Diniin pa ng abogado na incumbent Vice Mayor din ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela na ang mga sinabi ni Del Campo sa trial ay patunay na hindi raw ninakaw at ginamit sa tama ang confidential funds. Marami kang kailangan kausaping tao. Kailangan mong bumili ng impormasyon, makipag-usap sa iba't ibang tao para po makuha ang lahat ng impormasyon, ma-assess mo yung threat at kung meron man pong threat ay ma-thwart mo yung threat at hindi matuloy na mangyari yung masamang pwedeng mangyari sa isang high-ranking official na katulad ni VP Sara Duterte. At yun nga po ang kinumpirma na nangyari noong dumating po si VP Sara Duterte sa mga events na yun, wala pong untoward incident na nangyari. We in proper time will have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNA News. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Apart from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito? Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation, making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung inisyo namin. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo, illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Asked and answered, Counsel. Okay. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? Asked and answered already, Your Honor. I don't quite remember, Counsel. It was would be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It would think, be okay to Counsel. repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance?
Nasa prescribed period pa po ang OVP para po mag-appeal sa commission proper po. With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of 6 disallowance. months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Asked submit? and answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, this is follow-up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Okay. Next, Madam Witness, are you still okay? Opo. Punta naman tayo dito sa Department of Education. Before you move on, counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat? Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyu niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So inisyu nyo to nang hindi naririnig yung panic nila. Opo. You may proceed, counsel, to the DepEd. O ano, napanood nyo na. O ano ang iyong reaction hinggil doon? Di ba mas kaawa-awa si VP Sara? Kasi yung budget nila, that time, talagang ginamit nila. Talagang ginamit to investigate, to get information from the rebels, para mababuwag na sila. Diba? Pero nung nag-resign si VP Sara ba sa DepEd, parang dumami sila. Parang ang saya-saya nila. Diba? Pero okay lang yan. Malapit na naman ang panahon nyo. Kung si VP Sara ay makonvict sa kanyang impeachment, which I think hindi talaga siya makukonvict, meron tayong Ruben Padilla, Alan Peter Cayetano, Baste, Polong, Bato, Bongo. Ang dami natin reservations. Pero yung kabila, meron mo silang reservations. Sabi nila si F. Elisa daw tatakbong presidente. Hoy! Huwag naman pong ganyan. At si Bongbong Marcos mag-vice presidente. Hoy! Tama na. One budol is enough for another budol. Please, wag na. So yun lang kami bigyan atin sa Debug for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.